Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang umaga sa inyo lahat. It's Sunday today. It's 6 o'clock in the morning here in the Philippines. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga heroes natin dyan. As usual, mga OFWs, hi, hello sa inyong lahat. And also sa mga audience ko dito sa Pilipinas, good morning sa inyong lahat. Happy Sunday sa mga pupunta sa simbahan, no? Because it's Sunday. Happy praying sa ating mga simbahan, no? Shout out sa inyong lahat. Good morning, good morning. Pag-uusapan natin itong si Loren Legarda, no? Nangyari na nga ang nangyari na sinabi na niya ang kanyang mga sinabi, ngunit ngayon ang tanong ng taong bayan, ano kaya ang mangyari kay Loren Legarda sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, no? So ano ang mangyari sa kanya? May nagtatanong, maraming mga vloggers, mga political analyst na nagsasabi, pwede ba itong ma-impeach itong si Senator Loren Legarda? Anong pwedeng gawin sa kanya sa mga Senado? Pwede ba siyang i-impeach? Pwede ba siyang tanggalin dyan sa Senado? Yan ang mga tanong, no? Kung anong pwedeng gawin dito kay Loren Legarda, kasi lahat ng taong bayan ayaw na sa kanya, no? Dahil sa kanyang mga statement na hindi nagustuhan, trinahidor raw sila, mga ganun. Ang daming nagsasabi. Ngunit tayo, mag-a-analyze tayo dito, pero bago natin yan itatalakay itong tungkol kay Loren Legarda, ha? Importante na i-like at i-share itong video na ito para marami ang makarinig sa ating mga totoong balita dito sa Facebook at sa YouTube. Okay, importante na mag-like and share. Ready? 1, sabay-sabay tayo. 2, 3, go! Okay, naka-like and share ng lahat. And also itong Facebook page at YouTube natin, i-subscribe natin at i-follow ito sa social media. Okay? Sabay-sabay tayong i-follow at subscribe. 1, 2, 3, go! Okay, importante ang follow and subscribe sa Facebook at sa YouTube para lagi kayong updated dito sa ating balita tungkol kay Presidente Bongbong Marcos at sa mga pangyayari sa administrasyon ng ating Pangulo. Okay? So ito nga, marami nang nag-analyze dito kay Senator Loren Legarda kung anong pwedeng mangyari sa kanya sa Senado. Ngunit, kung ating teka muna guys, kung ating i-analyze, no, itong si Senator makati talaga yung ilong guys. Itong si Senator Loren Legarda ay matalino itong tao. Hindi natin akalain na ganun yung mga sasabi niya, no? Talagang pinanindigan niya ang kanyang mga sinabi. Ngunit halos lahat ng mga nasa Senado, no, hindi pabor sa kanyang mga sinasabi. At parang tayong taong bayan laging nagtatanong, pwede ba maraming nagsasabi, no, na nabudol raw sila sa kanilang boto kasi iba yung mga sinabi ni Loren Legarda sa campaign. At ngayon, nag-iba ang ihip ng hangin sa kanyang mga statement during the kanyang privilege speech sa Senado. Ngayon, ang sabi ng mga eksperto, ang sabi ng mga vloggers na lahat, no, sabi nila, mahirap itong tanggalin itong si Loren Legarda sa Senado. Wala na tayong magagawa, kundi she is until 6 years. 6 years siyang manatili sa Senado dahil binoto na yan ng taong bayan eh. Kumbaga nga, yung iba sabi na nabudol talaga sila, no? Na binoto ito ng taong bayan dahil may trust
no? Loren Legarda, binoto ka ng taong bayan dahil they trust you na ikaw ay makatulong sa problema sa atin sa Pilipinas. Ngunit yung ginawa mong statement, isa yun sa mga problema sa Pilipinas, ay talagang ginawa mo yung bagay na kumampi ka doon. Ngayon, yung boto natin kay Loren Legarda, hindi na yun mababawi. No? Binoto na ito ng taong bayan. So, magtiis tayo ng 6 years dito. Kung tatanungin nyo ako kung ano yung pwedeng magawa natin kay Loren Legarda, the only thing we should do is boses ng taong bayan. No? Pwede natin i-voice out na tatanggalin ito sa Senado, no, through the voice of the, kung ito yan, if maraming magprotesta kay Loren Legarda at kusa ng si Loren Legarda ang bababa sa kanyang pagka-senator, di ba? Nasa kanya na yan. Dahil if ma-feel ni Senator Loren Legarda na ayaw na sa kanya yung taong bayan, majority of the people who voted and also ayaw sa kanyang mga opinion, pwede siyang matanggal through the voice of the people, boses ng taong bayan. Pero kung tatanggalin siya sa ating through the constitution, sa batas natin, sa Senado, hindi pwede. Dahil binoto siya. No? So, kusang loob na lang ito ni Loren Legarda na bababa siya sa Senado. Yun lang ang tanging paraan. Ang option natin dito is titiisin natin si Loren Legarda. Baka okay yung ibang mga sa aspect siguro ng kanyang mga sinabi, hindi tayo pabor sa kanya. Hindi pa natin alam kung sa ibang bagay ay makatulong siya. So, tayong Pilipino, no? Ang gagawin natin dito is wala. Siguro, let's wait for 6 years and wait for the Senate kung sinong uupo sa kanya. At talagang mahirap. Mahirap ito. Hindi ko nga alam kung anong sasabihin ni Presidente Bongbong Marcos tungkol dito. At saka ni Vice President, no? Kasi kung i-analyze mo ang situation ni Loren Legarda, hindi naman siya, she was not accused. Hindi siya pinagbibintangan na meron siyang kasalanan. Hindi naman siya, sabihin nating may nasilip tayong mali, di ba? Kusang inamin niya na ang kanyang opinion sa Senate in front of the ibang mga colleagues niya, di ba? Kusa siyang umamin. Kusa siyang nag-speech sa kanyang opinion, and she is proud of it. So, hindi natin matatawag na may kasalanan siya sa kanyang ginawa sa Senado because that's her opinion. So, tiis tayo ng 6 years dito, no? Pati ako, I'm not sure if bumoto ba ako dito kay Loren. Hindi ko na matatandaan kasi mas binoto ko yun sila Harry Roque, ganun. Pero I think itong si Loren Legarda, marami ring bumoto dito, di ba? Kung matatandaan natin na itong si Loren Legarda during the campaign ay bigla itong nag-uniteam, di ba? May balita pa nga noon nung nag-vlog si Dante Maravillas dito, nabigla tayo dahil biglang kumambyo ito sa Uniteam, no? Di natin alam kung baka ginamit lang niya yung Uniteam noon at that time during the campaign. Ngayon na
na nanalo na itong si Loren Legarda ay ganito na nga ang mga pangyayari. So, it's up for the Filipino people kung ano yung boses dito ng taong bayan. Ano kaya ang, dahil sa social media, if tingnan mo sa social media, lahat, no, very frustrated, talagang they are saddened, no, malungkot yung taong bayan sa sinabi ni Loren Legarda. Si Badoy nga, no, si Secretary Badoy, yung former secretary ni President Duterte, meron ngang statement na sinabi na yung kaser na sinabi niya ay he was briefed by the PTV. Hindi ko alam kung totoo ba yan o ano ba yun, that's still on investigation, no? So, marami. Lahat ng mga newscasters ngayon, lahat ng mga political analysts, lahat ng mga vloggers ngayon ay nag-research nga kung background dito sa senadora na ito, kung talagang connected ba siya sa grupo na yan. So, marami. So, may isang vlogger nga akong napanood na talagang may speech itong si Loren Legarda, nagpapasalamat sa grupo na yan. Pero old video na yun. So talagang consistent si Loren Legarda na sumusuporta siya sa grupo na ito. Which is, sa campaign, never siyang nag-mention tungkol dito. No? Because maybe parang safe yung kanyang approach during the campaign na ayaw niyang malaman sa opinion na never itong na-discuss siguro during the campaign kasi wala akong narinig na balita tungkol sa opinion niya dito sa grupo na ito during sa kampanya. Nalaman na lang natin na senadora na siya. Nag-declare na siya na ipa-open yung anti-terror bill, ganon, ipa-open again, at itong peace talks nga sa kabilang grupo. So, yan ang tanong ngayon, matitiis ba natin itong si Loren Legarda sa 6 years? Kasi hihintay tayo ng 6 years dito. Or ang the best ng gawin ng taong bayan ay talagang boses nyo. Protesta kayo dyan. Nasa konsensya na ni Loren Legarda kung ano ang kanyang gagawin kung she will step down through the voices of the people. Okay? So yun lang ang ating maibigay na impormasyon tungkol dito. Okay? So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react. Ano ba? Gusto nyo? I-impeach? Hindi naman matatawag na impeach, kundi magpo-protesta ba ang taong bayan dito? Payag ba kayong manatili itong si Loren Legarda within 6 years dyan sa Senado? Libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue dito. Okay? At importante na i-like at i-share ito para marami ang makanood, makarinig dito tungkol sa issue ni Loren Legarda. And dito sa Donmar TV natin, sa Facebook at sa YouTube, i-subscribe nyo at i-follow nyo para lagi ko kayong ma-update tungkol sa issue na ito. Okay? Patuloy nating ipaglaban si Presidente Bongbong Marcos, ang ating Vice Presidente na si Inday Sara Duterte sa ating mga vlogs. Okay? And importante, don't forget, always nating mahalin ang Pilipinas. Okay? So see you in my next video. Happy Sunday sa inyong lahat and God bless everyone.